Pero hindi siya malaya. Marami siyang obligasyon sa kanyang buhay. Hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa kanyang ministerya, hindi lang sa kanyang ministeryo, kundi pati na rin sa kanyang komunidad, hindi lang sa iyang komunidad, kundi pati na rin sa St. Joseph at sa taas. Ngayong hapon, walang iba kundi single but a mother of us all, ang ating coordinator na si Daisy Cardelia. Dapat ito na kanawakan mo. Practice ka na? Sunod ka na. Or practice ka na. Next in line. Parang hindi ako tinatawag. Alam mo lang. Nakalimutan ko daw po mag-lipstick, kaya lang. Marami kami dito. Lipstick talaga naman sa muna mag-lipstick. Ano yung gospel? Gospel. Samahan po muna natin. Sama-sama po nating awitin ng sikip. Ang ating pong pagbasa ay hango sa sulat ni San Juan, Kabanata 20, talata 24 hanggang 29. Hindi nila kasama si Tomas na tinaguri ang kambal na isa sa 12 nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sinabi naman niya, maliban lamang na makita ko ang kanyang mga kamay, ang tatak ng mga pako, at maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng mga pako, at maipasok ang aking kamay sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Makaraan ng 8 araw, muling nasa loob ang kanyang mga alagad. At kasama si Tomas, dumating si Jesus, habang nakasara ang mga pinto, at pumagitna siya. Sinabi niya, kapayapaan sa inyo. At sinabi niya kay Tomas, ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay. At ilapit ang kamay mo at ipasok sa tagiliran. At huwag tumangging maniwala, kundi maniwala. Sumagot si Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko, ikaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, dahil ba sa nakita mo ako kaya ka naniniwala? Mapapalad ang hindi nakakakita at naniniwala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Paka-extend po yung mga kamay niyo para sa akin. Tayo po ay magdasal. Panginoon, narito ako. Nahihirapan pa rin ako, Panginoon, na sumunod sa iyo. Dahil sa aking mga kahinaan at mga pagkukulang, ang mga pagkasala ko, Panginoon. Pero Lord, tinawag mo ako. Handa naman po ako sumunod. Kaya naririto, Panginoon, hinihiling ko po na
Basbasan mo po ako. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Panginoon, tulungan mo po akong iparating ko sa mga kapatid ko ang mga salitang gusto mong maiparating sa kanila. Tulungan mo ako, Panginoon, maging instrumento ng kagalingan ng kanilang mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Basbasan mo po kaming lahat. Ang lahat po ng ito, sabat dalangin ko sa pangalan ng anak namin, Panginoon Jesus. Amen. Dahil wala nang barit dito. Yes. Napulang-pulang. Artista yun si Mama. Mic test, mic test. Hello. Hello. Hello? Hi. Good afternoon po. Good afternoon. God, good? All the time. Handa na po ba tayo? Yes. Okay. Actually, pangatlo ko na po yata to eh. Ano? Where's the mic? Ikaw ni MJ, yung micro niya. Hello? Hello? Di ba may battery naman tayo? Ito, kunin mo kasi. Ito ho ang pinamagatan ko. Pagpapagaling ng sugat sa ating puso at tahanan. Sa totoo lang po, parang noong marami akong binasa. Supposed to be anto po kasi matagal-tagal pa sana eh. Kaya lang, sabi ni Marian, palit daw muna kami kasi nasa Pilipinas siya. Sabi ko, patay. Napatay ang battery. Okay. Pagpapagaling at paghilom ng sugat sa ating puso at tahanan. Sino po ang nakakakilala sa inyo kay Saint Martin de Tours? Martin. Siya po ay isang sundalo na naging santo. Pwede pala yun, no? Kaya lahat talaga tayo pwede maging santo. Ang isa pong popular na kwento kay Saint Martin is noong ibinigay daw niya ang balabal niya sa isang namamalimos. Tapos, kinagabihan na naginip siya, na panaginip niya na yung palang namalimos, si Jesus Christ. Hindi, nakita yun. Ayan o, binigay niya yon. Ito. Anyway. Pangalawa ho. Ay, sorry naman. Thank you. Saka ang pangalawa po niyang kwento. Kami. Ano yan? Si Alvin. Sino ba yung piano ba? 3 o'clock. Minda. Binigyan natin ng 3 o'clock. 1:30. 3 o'clock, di ba? 3 o'clock. Andiyan na ba? Ang pangalawa po niyang kwento na sinasabi na kwento ni Saint Martin ay ang sabi niya, nagpakita sa kanya si Satanas sa katauhan ni Jesus Christ. So ang sabi ni Satanas sa kanya,
worship me because I'm your God. And then, pakakita daw ni Saint Martin doon, nag-alinlangan na siya. Alam mo kung anong tanong ni Saint Martin? Kung ikaw si Jesus, nasaan ang iyong mga sugat? Kasi ang ano po ni ni Jesus, nung nabuhay siya, ang palatandaan sa kanya ay ang kanyang mga sugat. Kasi nung nagpapakita siya kay Magdalena, doon sa lahat ng mga apostol niya, ang palatandaan sa kanya ay ang kanyang mga sugat. Kaya, tinanong po siya ni Saint Martin, where are your wounds? Kaya, nung pakatanong sa kanya, nag-disappear na daw po si Satanas. Kasi si Satanas pala, takot siya sa sugat. Ayaw niya ng sugat, ayaw niya ng suffering. Pero nasa impyerno siya. Pero ayaw niya ng sufferings. Kaya wag tayo nga ayaw pala sa sufferings. Di pala maganda yun. Kasi pag ayaw pala natin ng sufferings, Tatanasan tayo. Garat! Yakapin ang suffering. kasi nga po, lahat naman tayo, di ba? Sandali lang po, no, may question ako sa bawat isa. Sa ating lahat. Kasi yung sino po sa atin ang hindi nasugatan or may sugat o may masakit sa araw na to? Sino po ang wala? Sino ang walang sugat sa atin? Sino ang walang hindi nasasaktan sa atin sa mga sandali nito? Kasi kung meron, pwede na po kayong lumabas. Kasi kung wala po tayong sugat, hindi tayo makaka-relate dito sa ating pag-uusapan. Kasi ang lahat naman po kasi tayo may sugat, di ba? Kasi kung ang sugat ko, isa-isahin ko sa inyo, pabutin tayo baka bukas hindi pa ako tapos. Kasi masyadong marami. Dahil araw-araw, Hindi lang marami, minsan malaki. parang lagi tayong nagkakaroon ng sugat, di ba? Laging may masakit. Sa mga oras na to, marami sa atin ang may nakaramdaman, di ba? Inuubo, masakit ang likod, masakit ang balikat, masakit ang tuhod, masakit ang ulo, masakit ang bulsa. Marami yan. So, ang sabi po ng mga psychologists, ang universal language daw natin ay hindi English, hindi Spanish, hindi kung ano, kundi ano? Pag-ibig. Ano? Suffering. Ano? Pain. Tama si Nanay Julie! Yay! Pain po ang universal, ang universal language kasi walang tao hindi nakakaranas ng masaktan. Di ba? At pagka nasaktan tayo, isa naman ang isang sa mukha pa lang, kahit hindi tayo magsalita, alam na. Kita na. Di ba? Alam na this. Kapag broken-hearted, alam na this. Pagsugatan ng mga bulsa, alam na this. Kasi, ang nanay ko po, pagsugatan na ang bulsa, masakit na ang ulo. Masakit na ang tuhod. Kaya, yun po talaga, di ba? So, dito po sa ating topic, yung title, doon po sa ating topic, ang una po nating point is, where are your wounds? Saan ang sugat mo? Yun ang unang point para magkaroon tayo ng kagalingan. Where is
wound. Ang sugat. Kasi di ba, kailangan natin aminin na may masakit sa atin. Kailangan nating malaman or i-recognize mo yung sarili mo na may masakit sa'yo. Kasi hindi naman po talaga tayo magkakaroon ng, kagaya halimbawa, di ba, pumunta tayo sa doktor. Pag nagpunta tayo sa doktor, ano ba ang tanong ng doktor sa atin? Ayun. Asan ang masakit? Dito ba? Dito ba? Didiinan pa yun, di ba? Didiinan. Para malaman ang sakit. Para mabigyan tayo ng gamot. Ganon din po sa ating mga puso. Kung nasasaktan tayo ng ating kalooban, kailangan nating aminin. Kailangan i-recognize tayo, maging aware tayo na nasaktan tayo. Huwag nating itago. Kasi ang sabi po dito, kapag itinatago natin yung masakit sa atin na hindi natin nire-recognize, mas mahirap gumaling. Nandun lang siya, natatabunan. Then mayroon na namang sakit, natabunan na naman. So, lumalala. Nahihirapan tayong pagalingin. Tapos, masakit na yung damdamin natin, masakit na yung kalooban natin, tapos hindi natin nire-recognize, parang sinusolo lang natin, mas mahirap po yun. So, kailangan nating pag-usapan. Hindi naman po pwede mong ipangalandakan, hindi naman pumili ka ng iyong kaibigan na pwede mong sabihan. Or kung hindi man po, ilapit mo sa Diyos. Kasi sabi nga po, wala naman talagang, minsan kasi, maaaring dahil dun sa nasaktan tayo, nawawalan tayo ng tiwala, di ba? Minsan, halimbawa, nagsabi ka dun sa kaibigan mo, umiyak ka sa kanya, nung nag-away kayo, inilabas, chinismis ka. So, minsan po kasi talaga, natural yon. So, kung nagkaroon kayo ng sugat, nagkaroon ng pagganon, ilapit mo sa Diyos, sa Kanya ka umiyak. Para magkaroon tayo ng kagalingan. Huwag mong tabunan yung sugat. Kasi pag nagpatong-patong yan, mas mahirap kong gamutin. Di ba? Pag nagpatong-patong ang sugat, mas mahirap gamutin. Mabilis lang po to. Tapos na nga ako eh. Maraming sharing nito. Maraming sharing. Kung tayo po ay, di ba, si Jesus, ito po kasi, nandito na crucifix. Ang tawag po dito, yung marami siya sugat. Ang tawag daw po dito, syndonic crucifix. Marami siyang sugat. Kasi, ang akala natin, di ba ang malalaking sugat ni Jesus, nasa dalawang kamay, paa, tagiliran. Pero ang sabi po, nagpakita daw, ang sabi po ni, sino nga yun? Si Saint Gertrude. Nagsabi po siya na ang sugat pala ni Jesus is 5,466. Dami, no? 5,400 sa pardon. Nandun yun sa pardon eh. 5,466. Nandun yun. Hindi naman po si Saint Gertrude ang nagbilang noon. Na binilang daw ng Panginoon at inireveal niya kay Saint Gertrude. So, ang daming sugat ni Jesus, no? Minsan, pagka kasi tayo nagkasugat, ang dami na nating reklamo. Pero si Jesus, di na mo, halos hindi na talaga siya makilala. Yung 5,000 ka ba naman? Naisip ko nga, no? Minsan, yung, di ba, pagka tayo ay may sugat, naalala ko noon, mayroon kami kasamahan sa music na medyo marami siyang pimples. Na ano ko sa kanya na parang lagi siyang mainit ang ulo. Tapos, pero mabait po talaga siya. Mabait siya kasi may kabaitan siyang taglay na yung
parang mainitin ang ulo niya. Pero sa bait yung mapagbigay, yung ganon. One time, yung bang sabi, inaway niya kasi ako. At galit na galit sa kanya si Marie. Kasi sabi niya, ate, nainis ako sa kanya. Kasi bakit niya kanyang ginanon? Sabi ko, mainit lang talaga lagi ang ulo niya. Kasi naisip ko, nagka-pimples ako dito. Nasuklay ko. Di ba ang sakit? Masakit pala talaga. Oo. Kaya yun daw pong maiinitin ang ulo. Maraming sugat. Marami daw pong sugat. Kasi maraming dinadamdam. Kaya po, yung halimbawang ganon, Tingin sa katabi. yung ganon po, halimbawang ganon tayo, naka-encounter tayo. Pag naka-encounter po tayo na mainit ang ulo, May sugat. kaya di ba, Intindihin mo napapansin na. nyo, tayo mga babae, kasi mga babae lang naman tayo dito, di ba? Pag may regla, may sugat. So, karamihan, mainit ang ulo. Di ba? Muriot pa, muriot. Nagmumuryot kasi masakit eh. Masakit yung puson, masakit ang ulo. Ayan na po si Maribel, isa po yan. Pag masakit po pag may regla po siya, talagang nakatahimik lang siya, huwag kayo kakausap sa kanya. Ay, Kasi po, halimbawa, pag may mainit ang ulo, may pinagdadaanan sila. Kaya kailangan nating magpasensyahan. Kasi lahat naman tayo pupunta dun eh. Lahat tayo, may part na tayo ay mag-iinit din ng ulo. May mga part tayo na parang wala ka sa kondisyon kasi may problema ka sa Pilipinas. Kaya mag-intindihan na lang tayo. Kasi pare-pareho naman, di ba? Pare-pareho lang naman ang napapagdaanan natin yon. So, kailangan nating mag-unawaan. Pero hindi naman po yun, dapat hindi naman tolerate. Hindi natin ito tolerate yan na lagi siyang mainit ang ulo. Di ba? Kasi lalo na kung nandito tayo, kailangan din naman natin, alam din natin, aware din tayo na nasasaktan ko na pala siya. Di ba? Nakakasakit na rin pala ako ng damdamin. So, dapat aware tayo. Hindi naman lagi si Maribel at least once a week lang. Ay, once a month. Pero mabait po yan. Tahimik lang po siya. Dadaanin ka sa irap. Binibisto niyo daw siya. Para aware na kayo, be. Sabi po, ang sugat naman talaga, ang problema, ang sakit, nandito talaga yan sa buhay natin, hindi yan mawawala. So, kasi kung halimbawa man, di ba, minsan pag nagkasugat tayo, sunod-sunod eh. Di ba, pagka nagka-problema tayo, sunod-sunod. So, ang sabi nga, ang sugat ay nagiging, doon tayo na mas nagiging maganda. Alam mo kung bakit? Kasi pagkatapos nun, magmamahal tayo eh. Pagkatapos nun, halimbawa, nalampasan mo yung pagsubok na yon, parang magliliwanag ka, mas magmamahal ka. So, mas magiging maganda. Kaya pagkasugatan ka, tanggapin, accept lang. Kasi, darating yung oras na pagka nawala na yung sugat, magbumaling na siya, mas magiging mas maganda. Mayroong nakalaan na mas maganda sa atin. May dahilan daw po ang sugat ni Jesus. Ang sugat kasi daw ni Jesus, kung mayroon siyang dinala sa langit na makalupa, na galing dito sa lupa, ano daw yon? Bago siya umakyat sa langit,
Meron siyang, di ba, ano yon, buong katawan, kaluluwa at katawan, inakyat sa langit. Ano po ang dala-dala niya? Kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng tao. Wala siyang dalang kasalanan doon. Pag-ibig, ang pag-ibig niya sa Ang dala-dala po niya ay mga sugat. sugat. Hindi daw naghilom ang sugat ni Jesus nang siya umakyat sa lupa. Ang ano nun, kasi, ay nasa lupa, sa langit, sorry. Kasi di ba, ang sabi niya nga kay Tomas, nung nagpakita siya, ipasok mo. Ibig sabihin may sugat siya. Ipasok mo ang iyong mga daliri sa sugat ko sa kamay, at ipasok mo ang iyong mga kamay sa sugat ko sa tagiliran. Malaki ang sa tagiliran niya. Di ba? So, umakyat siya sa langit na may sugat. At may dahilan daw po yun. May dalawang dahilan po na ibinigay si Cardinal Tagle. Ang una, ang sugat niya sa tagiliran ay upang dumaloy ang dugo at tubig na magpapatawad sa ating mga kasalanan at magbibigay buhay. Yun yung sa divine mercy. Yun yung sa divine mercy. At ang pangalawa daw po, yung sugat niya sa tagiliran ay para magtago tayo doon kapag tayo ay sugatan. Pwede tayong lumapit sa Kanya at magtago tayo doon. Para, di ba, may kanta yun, hide me in your wound, so that I will never leave thy side. So, kapag sugatan po tayo, isa po ang panawagan sa atin ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya para gumaling tayo. Kasi, sabi nga, sa Kanya lang sa Kanya mo lang ilalapit. Siyempre, hindi naman laging ganon, na halimbawa na ilapit mo na, o kaya, tama lang naman na may mapagsabihan ka Kasi, yung pagsasabi mo po sa pinagkakatiwalaan mong kaibigan, o kaya naman, asawa, anak, buti pa kayo may asawa, ako wala. So, Pero maraming mga anak. kaya, magsabi kayo para maibsan. Then, si Marie po kasi, pag po yan ay nasasaktan at umiyak, nagsimulang umiyak isang oras at kalahati yan, hindi po yan titigil. Napapagod, hindi yata yan marunong mapagod pag umiyak. Hindi pa yun nababawasan. Ay, hindi pa daw nababawasan. Natigil na, yung subside na siya. Kasi maaaring nauna niyang isabi sa akin bago siya umiyak sa Diyos. Di ba gano'n naman ang nature natin? Oo, gano'n naman po talaga. Marami Pero kasama. huwag nating hayaan, halimbawa, may sakit pa yung, nasaktan ka pa, may sakit pa dito, ilapit mo talaga sa Diyos. Hindi mo na naiiwasan. I know. Oo. Kasi na bumaga ka, hindi na ako nagdasal. So, yun po. Naalala ko noong dahil nga ako kasi, talagang palaki ako ng lola ko. Katulad po ng kwento ko sa inyo, di ba? Hindi ako gusto ng nanay ko. So, naka-live pala to. Huwag niyo itag sa akin, ha? Hindi ako. Gusto niya. Nagmamahalan kami ngayon. Best friend kami. Embrace change nga, embrace change. Mother is a mother. Yes. Noon pong namatay siya, namatay ang lola ko, ha? Kasi, nung namatay ang lola ko kasi hindi ako nakauwi. At yun ang alam kong pinagsisihan kong desisyon. Isa lang ang pinagsisihan kong desisyon, yung pagkamatay ng lola ko na hindi ko nauwian. Kasi yung hindi ko pag-aasawa, hindi ko pinagsisihan Nung hindi ako natuloy sa pagpapakasal, hindi ko siya pinagsisihan masyado. Wow. Revelation!
Bakit may umiyak pala? Hindi ka sali, hindi ka sali, hindi ka sali. Paghilom. Kasi ho, yung sugat na yun, matagal ng hilom. Yung pag hindi ko pag-aasawa. Matagal na siyang nahilom. Kasi parang siguro yung sugat na yun less lang para sa akin. Pero yung pagkamatay po ng lola ko, masyadong malalim. Masyadong malalim yung desisyon na hindi ko pag-uwi. So, pero nung namatay ang lola ko, doon po kami nagkalapit ng nanay ko. Doon nagsimula na naging malapit ako sa nanay ko. Kasi nung namatay ang nanay ko, ang lola ko, dalawa lang kasi sila sa bahay, lola ko at nanay ko. So, awang-awa ako sa nanay ko kasi, of course, nanay niya yon. Close sila eh. So, masakit para sa kanya yon. So, hinanapan ko agad siya ng makakasama noon, yung pamangkin ko, na sabi ko, nag-aaral siya, dapat magbo-boarding house siya. Sabi ko, di ba, mag-uwian ka na lang. Tapos, okay lang yon. Then, palibasa ko, hindi kami ganun ka-close ng nanay ko. Meron kaming misunderstanding. Alam niyo yon? Yung minsan sinusukuan ko, parang gusto kong sumuko. Pero, alam niyo ba ng mga sandali yon? Laging nagpapanaginip sa akin ang lola ko. Parang sinasabi niya na, huwag mo siyang susukuan. Kasi noong grade 6 kasi ako noon, first time ko yata nakakita ng madre na nagturo sa amin ng religion. Grade 6 ako kasi nasa bayan na kami noon. Sabi ko sa lola ko, gusto kong magmadre. Sabi niya sa akin, anak, wag. Kasi kawawa naman ang nanay mo. Dahil ikaw lang inaasahan niya. So, pag may mga oras na parang gusto ko nang bumitaw sa pamilya ko, at umiiyak ako, yun lalo na sa gabi. Minsan kasi, dahil tayo, nature natin na hindi naman talaga, every time hindi ka naman pwedeng may kausap, di ba? So, pag may mga pagkakataong yung parang tampo talaga ako sa nanay ko, yung nakakatulog ako na umiiyak ako. Ang kasunod nun, nananaginip ako na kinukomport ako ng lola ko. So, habang ganon, thank you, habang naano ko na lang, na yung sugat, yung parang sugat sa pagkawala ng lola ko, unti-unting nagiging close kami ng nanay ko. So parang nawala na siya. Kasi 3 taon na akong hindi nakauwi nun hanggang hindi ko nakikita ang libingan ng lola ko. Madalas talaga, lalo na pag nagdarasal ako, umiiyak talaga ako. Kasi miss ko ang lola ko. Kasi siya lang yung nagmahal kasi sa akin sa pamilya ko. Siya lang talaga yung naramdaman ko na nagmahal sila. Okay. So parang, ang hirap nun, di ba? Yung ikaw ang inaasahan ng pamilya mo, tapos wala kang mabalingan. So, kaya, naano ko na, pag nagpapanaginip ang lola ko sa akin, parang, okay, hindi na, sige lang, tuloy lang ang buhay. Kasi minsan talaga parang gusto ko nang sumuko sa pamilya ko. Pero hanggang sa, unti-unti pala, yung pala ang gumamot, na kaming dalawa ngayon ng nanay ko, naging mag-best friend. Kasi wala akong araw na hindi ko siya tinatawagan. Na dati noon, bahala ka dyan. Kung galit ka, di galit din ako. Pero alam niyo ang isa sa nagpa-laylo ng sama ng loob ko sa nanay ko, yung pakikinig ko ng homily ni Father Dave. Kasi si Father Dave lagi pong sinasabi yan. Na kahit ano pang gawing kasalanan ng nanay mo, kahit ano pang nagawa niya, nanay mo siya. Kung mayroon kang i-spoil din, dapat nanay mo. Kung mayroon kang bibigyan ng lahat, dapat nanay mo. Doon ko po na na unti-unti, nawala na yung sama ng loob ko sa nanay ko. So,
na-touch ko yun, dapat itatouch natin yung mga sugat. So, ang pangalawa ho, na tayo na sa pangalawa na, touch your wound. Sabi ni Tomas, di ba? Sabi ni Jesus kay Tomas, touch my wound. Huwag tayong matakot na ipuin ang ating mga sugat. Ano ang sinabi ni Tomas nang mahipo niya ang sugat ni Jesus? My Lord and my God. Saka siya naniwala nung na-touch niya. So, yung sugat niya, it makes touching the wound lead us to faith. It makes believe na ang sugat na yan ay binigay ng Diyos dahil may dahilan. Diba? Kaya lagi po nating iisipin na kung ano man yung pinagdaanan natin, kung may mga sugat man tayo, may dahilan ng Panginoon. May dahilan din po ang pagpunta natin dito, ang pagdala dito sa community. May dahilan po lahat yan. Ang sabi po, kung may tatlong dahilan daw po may tatlong dahilan daw po kung bakit tayo nagkakaroon ng sugat o sakit. Tatlong dahilan. Ito po ay laging sinasabi ni Father Dave. Unang dahilan ay dahil sa ating mga kasalanan. Halimbawa, yung pagkain ng bawal. Di ba? Doon tayo nagkakasakit. Yung katigasan ng ulo natin, ibig sabihin, kaya tayo nagkakasakit. Gawa din natin. Kasalanan natin. Pangalawa, may pinagagawa ang Diyos sa atin na hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, maaaring tinatawag ka niya pero hindi mo siya pinapakinggan. Hindi ka nakikinig. At ang pangatlo ay may gusto siyang ituro sa iyo. So, ano po ang tatlong dahilan kung bakit tayo may karamdaman? May kasalanan, may tinatawag, may gustong ituro. Ano yung pangalawa? Tinatawag. May pinapagawa ang Diyos na hindi natin ginagawa. At ang pangatlo, may ituturo sa atin ng Diyos. Tapos na po. Wala ng oras. At ang pangatlo po, dito na po tayo sa pangatlo. Kasi 3 points lang po ito eh. Ang number 1, di ba? Where is your wound? That's your wound, number 2. And number 3, be healed by His wound. Di ba yung Isaiah 53, verse 5, by His wound, we are healed. Di ba? So, talagang ang sugat natin ay gagaling lamang sa isang sugat din. Kapag inilapit natin ang ating mga sugat sa Diyos. Kasi, di naman natin talaga kaya mag-isa. Di natin kaya mag-isa. Hindi tayo pwede magyabang sa Diyos. Dahil tanging Diyos lang ang makakapagpagaling. Kaya, sabi nga lahat naman tayo ay sugatan, di ba? Kaya, kailangan nating ilapit ang ating mga sugat, ang ating mga kasalanan sa Diyos. Kasi ngayon, pagbabalik loob natin sa ating Panginoon. Dahil ngayon ay inaalala natin ang kanyang pagkamatay sa krus. Bakit nga ba si Jesus ay namatay sa krus?
Oh, dahil sa ating mga kasalanan, wala naman kasi talagang hindi makasalanan. Sabi ni Cardinal Tagle, wala naman talagang malinis. Walang malinis sa atin. Ang marami ay ang nagmamalinis. Diba? So, wala talaga tayong pwedeng ipagyabang sa Panginoon kasi lahat tayo makasalanan. At doon po nagwawakas ang aking nagwawakas po kasi gusto ko matapos ng mas maaga. Gusto ko kasi meron tayong sharing. At anya, nasaan din? Oo, magdadasal. Mga kapatid, huwag na po kayong maingay. Lalo na po yung sige na. Lagyan mo ng background mo. Mga kapatid, sa oras pong ito, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na ilapit natin ating mga sugat sa Kanyang mga sugat. Huwag kang mahiyang buksan ang iyong puso sa Kanya at isa-isahin mo ang lahat ng sugat na nariyan sa puso mo. Nakahandang makinig ang ating Panginoon sa ating lahat. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan. Isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming mga sugat at karamdaman. Inilalagay po namin itong lahat sa iyong tagiliran. Bumuhos nawa ang tubig at dugo upang maging malinis kami at magkaroon kaming lahat ng kagalingan. Sa mga nanay na naririto, Panginoon, marami sa kanila ang sugatan at nasaktan dahil iniwan nila ang kanilang mga anak na di nila naaalagaan. Di nila nakita ang unang hakbang o narinig ang una nilang mga salita dahil malayo sila. Sa tuwing nagkakaroon ng karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay o lalo tigit ang kanilang anak, masakit ito, Panginoon, para sa kanila. Mga nanay, hinumin mo silang lahat, Panginoon. Mga nanay na nagkasugat dahil sa maagang pag-aasawa ng kanilang mga anak. Sa mga kapatid ko na niloko ng kanilang mga asawa at dahil doon nawalan sila ng tiwala at pagmamahal, hilumin mo po sila, Panginoon. Sa mga kapatid ko na sinaktan ng kanilang asawa physically, hilumin mo po sila, Panginoon. Naway alisin mo sa kanilang mga puso at isipan ang masasakit na tagpo ng kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon. Hilumin mo ang magkakaibigan na nagkakatampuhan. Mag-umapaw nawa sa kanilang mga puso ang pangunawa at pagmamahalan upang maibalik ang dati nalang samahan. Ganun din, Panginoon, hilumin niyo po ang lahat ng uri ng kalungkutan, dala ng pangungulila namin sa aming mga mahal sa buhay. Hilumin niyo rin po ang pangungulila namin sa aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Lalo na, Panginoon, hilumin mo ang sugatang mga nanay, dala ng pagkamatay ng kanilang mga anak. Tulungan mo po sila, Panginoon, na natanggap nila ang masakit na mga pangyayaring iyon. Sa mga kapatid ko, Panginoon,
na nakakaranas ng depresyon. Dalanan mong samot-saring masasakit na pinagdaanan nila. Hilumin mo sila, Panginoon. Hilumin mo kaming lahat, Panginoon, na naririto sa kwartong ito at ang aming mga pamilya na may mga karamdaman. Panginoon, tanging kayo lang ang pwede naming lapitan at pwede makapagpagaling ng lahat ng uri ng aming mga karamdaman. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng karamdaman ng aming katawan na mayroon kami. Ang lahat ng sama ng loob, Panginoon. Ang lahat ng sakit ng kalooban, Ama. Hilumin mo po kami, Panginoon. Ganun din, Panginoon. Hilumin mo ang mga katulad ko na dumaraan sa financial crisis. Nahihirapan po kaming nakakapagod, Panginoon. Parang walang katapusang gastusin ng aming pamilya. Tulungan at hilumin mo po kami. Hide us in your wounds, Jesus. Heal us, O Lord. Isinusuko po namin sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Kung ibig niyo po, lahat po kami ngayon ay magkakaroon ng kagalingan, Panginoon. Hilumin mo kaming lahat. Lahat po kami ay uuwing masaya at tagumpay, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak namin, Panginoon Jesus. Amen. Soul of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From